Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Team Husband and Wife. Ang aking po i-vlog ngayon, yung nagkasakit po yung aking asawa, 2010. Kasi sa sobrang, di ko po alam kung nasobrahan sa trabaho. Dati po siya nagtatrabaho sa PLDT. Tapos ako naman po, meron po akong tindahan na maliit. Tapos kumukuha po kami ng aming paninda na mga candy, namimili po kami sa Divisoria, sa iba-ibang mga pabrika. Kung wala sa Divisoria, sa pabrika kumukuha kami para makamura kami kasi nirarasyon namin yun sa mga tindahan ng mga maliliit. So pagkagaling niya ng trabaho, galing siya sa trabaho sa PLDT, ako naman po yung tutulungan niya. Araw-araw po yung ganun ang ginagawa namin. Tapos, nung isang araw, dumaing po siya sa akin na sabi niya, masakit daw yung kanyang paa. Sabi ko, tawag nito, patingnan sa doktor. Hindi naman daw pag ganun kalala, sabi ng mister ko. Tapos, ang nangyari, so, tulog kami ulit. Nung nagising kami, namamagana yung paa niya. Pero yung hita po, yung ano niya yun yung hita niya yung sumasakit. Pero namagana ho hanggang talampakan. So, sinabi ko sa aking biyanan, tapos sabi nga, patignan namin. Nagpunta muna kami doon sa, tawag nito, sa manghihilot. Kasi may nagsuggest sa amin na iano nga daw sa manghihilot. So, pinahilot namin. Tapos sabi niya, yun, hinilot ng hinilot. Pagkatapos nung hinilot na yun, mga ilang araw lang, namagana naman. Tapos, so hindi na po ako mapakali kasi hirap na po siya maglakad. Tapos, ang nangyari, nagpunta kami sa isang doktor sa may Tondo po. Ang ginawa namin, may nakausap kami doktor. Sabi, i-ano muna, tawag nito, nagpunta kami doon sa PGH. Kasi nga, MIR yata yung tawag nun, parang ganon. So, nagpunta kami roon. Tapos sabi, nagulat yung mga doktor nung in-MIR na siya, na sabi ganon, Nako, misis, sabi ganon, bakit ganon? Sabi ganon, parang nabubulok na, ganon. Hindi pa rin po kami marami pa rin po kami pinuntahan ng mga doktor. Bandang huli, nagpunta ho kami dito sa Quezon City sa orthopedic na ho. Kasi inano pa rin po kami, patignan pa rin po sa orthopedic. So, ganun pa rin po ang finding sa paa ng mister ko. Ang pinaliwanag po sa akin sa orthopedic, parang kumbaga daw sa talong, parang nabubulok. Ganon, tapyas ng tapyas, nabubulok. So, bumalik po kami ulit sa doktor namin kasi di na ho ako mapakali, kami mag-asawa, naaawa na po ako sa asawa ko. Gawat magang-magana ho yung paa niya, nagtutungkol na po siya. So, kung saan nga kami pumupunta, so, yung bumalik kami sa doktor, in-schedule na siya kasi ang laki na po. Ang mga anak ko, hindi na ho sila nakakapasok. Yung bunso ko, naiiwan sa binan ko. Kasi nga, ang hirap eh. Ako lang mag-isa yung gumagalaw dahil sa side naman ng asawa ko, mga nagtatrabaho naman po yung aking mga hipag, yung binan ko, matatanda na po sila. So, ang aking tindahan, close open ho yun. Isisira, ibubukas, isisira, ibubukas. Ganun po nangyayari. Pagkatapos po, bumalik kami sa hospital, sa pinag-anuhan po ng asawa ko, sa may Tondo po. I-schedule na ho siya. Nung pumunta kami doon, hindi na po siya pinalabas. Ganun na ho nangyari. Ang sabi, ikukumpay na siya. So, paano gagawin ko? Sabing ganun, kailangan na, emergency na to. Sabing ganun. So, pumayag na po kami. Ganun na po nangyari. Pero may mga gamit naman po na kaming dala. Yun,
nilagyan siya ng ano, kinausap muna kami ng doktor, nilagyan siya ng anesthesia. Ang sabi sa akin ng doktor, kapag kayong daw abscess yun lumabas, thank you. Pero kapag dugo daw, sabi, baka raw as cancer sa buto. So magdasal daw ako. So nung tinusok po yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po ang lumabas abscess. Pero nagtaka po ang mga doktor kasi sabi nga, mabuti daw hindi po siya nalason kasi malalason daw po siya niyan. Sabi gano'n. So, ayun na, di nandun na siya sa ospital. Wala na, ang mga anak ko hindi na po nakakapag-aral kasi wala akong mag-asikaso sa kanila. At meron nga po akong maliit na yung bunso ko, grade 3 lang po siya. Wala akong maghatid sundo sa kanya sa school. Dahil yung binan ko naman po, siyempre matanda na rin po yun. So, pati yung panganay ko, kasama-sama ko na sa ospital. So, ayun na. Habang tumatagal, lumalaki po. Kasi ang naging kwarto po namin, pinapili po kami ng doktor. Yung 1,000 atang isang araw noon. Kasi yun lang po ang pinakamura. Kasi nga, yun nga, magpapasko rin po. Tapos sige na, hindi daw kasi siya pwedeng isama doon sa may ibang mga sakit. So, ganun po nangyari. So, payag na po ako. Umaandar na po yung bill namin. Ganyan. Panay po, araw-araw dumarating po yung kanyang billing. So, kailangan makapagbigay po kami doon ng bayad. Kasi nga, yung billing kailangan para hindi maipon. So, ngayon, meron po akong kakilala sa ospital. Ang sabi po, wag ko daw po ibayad lahat yung perang hawak ko. Kasi nga, ang importante yung antibiotic na itinuturok sa kanya. Yun po yun ang nangyari. So, at bantayan ko raw po kung ilan na yung naituturok sa kanya na antibiotic. Ano po kasi yun, liquid, sa swero po. Sa swero po nilalagay. Hanggang sa nauubusan na ako kami ng pera. Di ko na po alam kung saan po ako kukuha. Lumapit pa po ako sa, sa Senado yata yun. Nagpunta pa ako ng mga panahon na yun. Wala naman po nakita doon na hihingihan ng tulong. Pagkatapos ay sige, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Araw-araw, ganun, araw-araw. So, pinaalam ko po sa kapatid ko, na lalaki, yung kuya ko. Malapit lang doon sa hospital na yun. So, tinulungan kami naman ng kapatid ko, nagpunta sila, bibigyan kami nila ng pagkain. Tapos nung umuwi po ako sa binan ko sa bahay namin, doon po kasi kami nakatira. Tawag nito, tinanong po ako ng mga kamag-anak niya. Kasi marami po siyang mga kamag-anak na matatandang dalaga. Pero hindi po ako lumalapit sa kanila. Kasi nga po, ayoko pong magsalita. So, nakita nila ako, kinumusta nila. Tapos, sabi ko, tawag nito, hindi pa po siya, okay. Kasi panay panturok sa kanya ng antibiotic. Pagkatapos, yung pera kako, sabi kong ganun. Pero hindi po ako nanghihingi ng tulong, ha. Hindi po ako nanghihingi ng tulong. Pamangkin po nila yung mister ko. So, nagsalita sila sa akin ng sabing ganun, kung gusto mo makalabas yung asawa mo, ibenta nyo yung bahay. Nagulat po ako sa sinabi. Bakit sila nagagalit sa akin? Hindi naman po ako lumalapit sa kanila. So, hinayaan ko lang. Nagpaalam na ako. Sabi ko nga lang pala, sabi ko, bakit po ibebenta? Sabi ko, yun lang po ang sinabi ko. Tapos umalis na ako. Tapos sinabi ko sa tatay, sa binan ko, sabi ko, ay bakit ka ako nagsalita ka ako ang mga tita ng gano'n na kailangan ibenta ko raw yung bahay para daw makalabas yung asawa ko. Ang sabi sa akin ng binan ko, kasi wala raw silang maitutulong. Hindi naman po ako nanghihingi sa kanila ng tulong. Yun po ang pinagtatakaan ko. Tapos sige,
Inaabot na ho kami dun ng, yun na nga, magdi-December na yun, magpapasko na. Ngayon, dasal ako ng dasal, dasal ako ng dasal. Sabi ko, Lord, okay lang ka ako kami rito na magpasko. Sabi ko gano'n. Kasi mag-birthday yung anak ko, December 25, yung anak kong babae. Sabi ko, okay lang ka ako kami dito na, dito kami magpasko. Pero ako, yung hinihiling ko ako sa inyo, na pagdating ng bagong taon, maghihiwalay yung taon. Sabi ko gano'n. Makauwi po kami ng bahay. Sabi ko. So, yun po ang hiningi ko. Tapos, bandang huli, sige, dasal pa rin, dasal. Kasi nag 50-50 po yung asawa ko, umiiyak na po kami. Lalo na ho ako, umiiyak na po. Tapos, ayan na. Anong nangyari? Dasal pa rin, dasal. Tapos, kinabukasan, kasi yun na, naging okay na yung asawa ko. Tawag nito yung, nagising siya. Gising kami ng anak ko ng maaga. Tinanong ko yung asawa ko kasi medyo nakakabangon na siya. Sabi ko sa asawa ko, Pa, saan ba ako rito yung chapel ng hospital? Sabi niya, hanapin ko lang daw, magtanong lang ako doon. Wala akong maiiwan sa kwarto, kasama ko kasi yung panganay ko, sinama ko. Sabi niya, okay lang daw siya doon sa kwarto. Sabi nga nun. Sige kako, basta kako binilinan ko siya na wag tatayo. Yun ang sabi ko, wag na tayo kasi baka mahilo ka. So, ayun. Punta kami doon sa baba ng ospital. Walang katao-tao kasi ilang araw na lang po magpapasko na. So, pagbaba po namin doon, may nakita po ako na matanda. Naka-uniforme po siya ng kulay gray. Tapos, binati po niya ako. Binati niya kami ng anak ko. Good morning, ma'am. Sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit malungkot ka? Sabi gano'n niya. Ano bang problema? So, tumawa lang po ako. So, pumasok na po kami sa chapel. Tapos, nagdasal ako. Tapos, maya-maya lumabas na po kami. Nung palabas na po kami, nandun pa yung matanda. Meron po akong nakita na babae na parating. Ang nangyari, nagbatian po sila. Nagbatian po sila nung lalaki at saka yung babae. Sabing gano'n ng babae. Good morning, pastor. Nagulat ako. Pastor pala siya. So, nagulat ako. Sabi ko, pastor pala yan. Sabi ko gano'n sa anak ko. Tapos sabi niya, director pala yan. Tapos, biglang sinabihan kami ng pastor nga, yung matanda nga na kumausap sa akin. Sabi gano'n. Direktor, sabi niya, ito. Sabi gano'n. Sabi ng direktor, ano ba ang problema? Ganyan. Sabi gano'n niya. Ano bang problema? Halika dito. Tapos sabi ng pastor na nga, sabi niya, sige, pumasok na kayo doon. Ganun. Ano bang problema? Ganyan. Lumapit na. Wala naman po akong balak na lumapit doon. Kasi nga, totally, nahihirapan kami sa financial. Kasi malaki na naging billing namin. So, anong nangyari? Sinabi ko na talaga yung sabi ko kasi po, gusto ko namin lumabas na ng hospital. Kasi wala na ako kaming pambayad. Sabi ko gano'n. Sabi niya, anong problema? Sabi niya, hindi ako pumapayag yung sa finance. Nagalit niya yung direktor. Sabi gano'n ng direktor. Hindi po pwede yan. Sabi gano'n niya. Bawal yan. Sabi gano'n. Sige, sabi niya. Ganitong gawin natin. Sabi niya, gumawa kayo ng sulat. Sabi gano'n. Tapos bumaba ka ulit dito sa akin. Pagkatapos kasi pipirmahan daw niya yun. Pagkatapos, dadalhin ko ulit dun sa finance. Nung dinala ko po dun sa finance, pinagalitan po ako dun sa finance. Bakit daw ako nagsumbong sa direktor? Yun ang sabi nila. Hindi na ako nagsasalita kasi sinamantala ko na ho yun dahil yun na ang naging paraan napakabait po ng Panginoon. Sa totoo lang po. Takbo ko. Tapos, yun na, pinirmahan. Tapos dala dun. Tapos yun na, pinagalitan ako nung nasa bakit daw ako nagsumbong? Yun daw, pinagalitan daw sila. So, ang ibig ko sabihin, hindi naman pala
lahat ng hospital, sabi nga nila ganun daw sa mga private. Hindi po. Hindi po lahat ng hospital na private na i-hold po yung pasyente nang wala kang bayad. Hindi po ganun. Hindi lang po siguro nalalaman ng mga matataas sa hospital na ganun po ang mga nangyayari. Kasi kung makikipag-usap po ng maayos, maaayos naman po yung problema. Ang akin lang po, sa ganun pong sitwasyon, kung taimtim ka magdarasal, naririnig ka nung nasa itaas. Hindi ka pababayaan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi yung nangyari sa amin, sa akin, sa asawa ko, napaka-imposible po yun eh. Gagalaw at gagalaw po siya. Gagamit po siya ng mga tao na para makatulong sa inyo. Siguro naman, hindi naman siguro bababa yung Diyos para matulungan ka. Diba? Gagamit po sila ng ibang tao para makarating sa iyo kung ano man ang pangangailangan. Kaya ako, naniniwala po na wala pong imposible sa Kanya dahil po nga sa nangyari sa amin. Mahirap po, napakahirap. Kasi kung ikaw po, yun nga, kagaya sa nangyari sa amin, wala po kung nilapitan na kamag-anak nila. Pero nakarinig pa rin po ako ng salita na hindi magaganda. Na samantala, hindi naman po ako nagkasakit. Yung pamangkin buo po nila. Ano pa kaya kung ako ang nagkasakit? Di ba? Mas masakit po yun. Baka masumbatan pa po nila ako. Pero, hindi po ganun ang nangyari. Napakahirap po. Kaya ako, ang sabi ko sa mga anak ko, sabi ko nga, mag-ingat kayo sa mga nangyayari. Alagaan yung katawan nyo. Kasi ang nangyari po sa mister ko, sa sobrang 2 trabahong ginampanan niya, yung aking kunting negosyo, at saka yung sa kanya, trabaho niya. Ang nangyari daw po dun, sabi ng doktor, na over fatigue po siya, pagod na yung pa. Meron pala tayong maliliit na parang sinulid sa hita natin. Nung tinanong ko ang doktor, yun po ang nangyari. Nagkikiskisan daw po yun. So naputol po yung pinakamaliit na ugat niya sa hita. Dahil nga sobrang pagod. Nag-bleeding po siya dun sa loob. So yun po ang naging ng paa niya na hindi po makalabas yung abscess niya. Ganun, lumaki. Mabuti na lang po, hindi po siya naging cancer po yung niya yun. Pero na matagal po nga kami sa ospital, malaking perang nagastos. Lumapit nga ako kung saan-saan. Pero yun pa rin po ang narinig ko sa ibang kamag-anak ng asawa ko. Hindi ko naman po nila lahat na kamag-anak na ganun. Meron pong ganyan, meron po naman na talagang tutulungan kayo ng maayos, iintindihin ka nila, pero napakahirap po. Napakahirap pag dumating yung sitwasyon na wala kang ganun. Tapos may mga anak ka na maliliit pa na nag-aaral. Pero awa ng Diyos, nakasurvive po kami dun. Yun po ang ibabahagi ko sa inyo na alagaan po natin ang katawan natin. Kung tayo man po hanggat maaari, huwag po tayong lumapit sa mga kamag-anak natin. Sikapin po natin na tayo po ay makapag-ipon para po sa pamilya natin. Pero hindi ibig sabihin lahat ng kamag-anak ganun. Yun po ang ibig ko sabihin. Hindi po ganun lahat ng kamag-anak. Meron naman po talagang ang trato po sa inyo, parang pamilya na po kayo. Ganun po. Yun po, sana po, itong video ko po na ito ay makapulot po sa inyo ng aral. Ingatan po natin ang ating mga katawan kasi yun po ang puhunan natin. Kung gusto niyo po itong video ko, tapusin niyo po. Kung hindi niyo naman po niyo magustuhan, i-ano niyo na lang po. I-skip niyo na lang po yun. I-ano niyo lang po. Maraming salamat po.